usapan ho natin, 'di ba, natakil na ho natin yung product presentation, then vegetable gardening, so we have hydroponic, and ngayon naman pag-usapan natin yung pest and disease management. Ano-ano nga ba yung mga umaatake ano doon sa ating mga halaman, okay? So let me share my screen ano para I can start the presentation. So let me know kung nakikita niyo na po yung aking slides. Seeing it. Thank you. Kita na ho ba? Okay na ba? Yep. Okay, so I think right now we are, saan ba tayo sa room? 12. Okay, I think yung may iba papasok pa, no? So, pest and diseases management. So, pag sinabi ho nating pests at diseases, ano ba yung iniisip ho natin? Di ba? So, pagka, let's say peste, so nandyan po yung uod. Ito yung number one na iniisip ho natin. Sakit. So, we have different kind ng mga sakit. Pwedeng brought about nung fungus, mga bakterya, mga pathogens, okay? Pero, para maintindihan ho natin ano, kumbaga ano ba itong mga umaatake ano dito sa ating mga halaman ano. So, today or tonight ano, ang pag-usapan ho natin is pest management. Okay. So, what is plant pest management? It is a comprehensive approach to preventing, yan, number one, monitoring and controlling pests that threaten plants and crops while minimizing environmental impact and promoting sustainable agriculture. 'Di ba tayo pagka ho napapansin natin may uod ano yung ating mga halaman kumbaga parang nasasayangan tayo 'di ba parang parang minsan nga nanggagalaiti tayo eh. Yung iba nga pag nakakita ng uod dun sa kanilang mga halaman especially dun sa bakuran I'm talking dun sa mga manageable na situation, 'di ba? Kinukuha 'yan, tinitiris, 'di ba? Kung ano, parang gano'n. Parang sinasabi nila na, "Oh, sinisira mo 'yung aking halaman." Pero doon po sa mga huge area ano, sa mga rural area ano, usually 'pag inaatake na sila insekto ano, there are a lot of control measure na ginagawa. So meron tayo diyan 'yung biological, cultural, chemical. And also, yung tinatawag nating IPM. So, mamaya as we go deep and dun sa pag-uusap ho natin is mapag-uusapan din ho natin yun. Okay? Now, ano ba yung mga common na plant pests na umatake ano, dun sa ating halaman? Number one, weeds. Okay? So, siguro ang alam mo natin, damo is damo lang, ano? Pero, weeds is considered as peste dun sa ating mga halaman. Okay? So, weeds, any plant or vegetation that interferes with the objective of farming or forestry such as growing crops, grazing animals, or cultivating forest plantations. Ito nga yung tinatawag nating ano unwanted plants, 'di ba? Kung makikita mo ang damo, very ano yan very prolific yan Kahit nga doon sa mga singit-singit lang ng mga, 'di ba may pavement tayo, no? Pag yung pavement na yan, may iwang, nalagyan ng lupa yan, and then later on, biglang may tutubo na lang na damo, 'di ba? So ganun sila ka-agresibo yung mga damo na yan. Now ano ba yung ginagawa ng damo dun sa ating mga halaman ano? Ang weeds ano they compete ano? So inaagaw nila yung water, yung sunlight, nutrient at saka space. So yan po yung kumbaga ginagawa ng ating mga damo kaya parang it consider as pests dun sa ating mga halaman. And sometimes ano yung damo nagiging host dun po sa mga peste kagaya ng insekto at mga pathogens. Kaya nga dapat malinis yung mga halaman natin, ano, tanggalin ho natin yung mga unwanted plants na yan, itong mga damo na 'to. Now, ano ba yung mga example nung mga damo na yan? Okay, so we have tatlong pamilya yan, ano, three families, ano. Meron yung tinatawag nating grasses, ano, sedges, at saka broadleaves. Pag sinabi ho nating grasses, ano, ito yung long and narrow leaves, parallel veins, fibrous roots, ano. Ang isang example niyan, ito yung
Echinocloa colonna. Okay, yan. May medyo ano tayo ngayon. Medyo scientific name, ano, ang pinag-usapan natin ngayon. So, yung colonna, ano, known as jungle rice or pulang puwit, ano? So, sa English, jungle rice or pulang puwit. Ano ba ang English ng pulang puwit ay red bat, 'di ba? Has a long and narrow leaves, okay? And then 'pag sinabi naman nating sedges ano, long and triangular stem ano. Ito po yung example niya yung Cyperus area. Mostly ito nakikita natin sa mga palayan, no? Pagka ikaw ay kumbaga exposed ano sa field ano. So mostly makikita mo ito sa mga palayan ano. So ang Cyperus areas is rice plat sedges or alinang ang tawag natin. Smooth, tough seeds found worldwide. The roots are yellowish, red, and fibrous. Okay, the plant often grows in rice paddies, yan, where it is considered as a weed. Okay? And the next one, example ng weeds natin is broad leaves. Ibig sabihin ito yung mga damo na malalapad ang mga dahon. Ang isang example niyan is yung Amaranthus spinosus, ano? Ito yung local term natin is kalunay, ano? And it is a spiny amaranth. And ito ginugulay din ito eh. Masarap po ito eh. I think marami na ibibigay na nutrient po ito. It is present sa most continent as an introduced species and sometimes ano siya sweet, ano? Can be a serious weed of rice cultivation in Asia. Pagka ho may mga ganitong na-observe na kayo dun sa inyong area, no? As early as nasa vegetative pa lang siya, we need to eliminate na po siya. Kasi pag lumaki po yan, nakapag-develop nung buto, ano? Yung mga buto ng damo kasi na-scatter yan dun sa area ko natin. Later on, biglang dadami na lang yan. Okay? So dapat ang isang pag-eliminate, pag-control natin ng damo is kailangan as early as possible makontrol na natin 'to. Huwag ho nating pabayaang magulang, gumulang siya at makapag-produce ng mga seeds kasi later on, ito yung ulit na tutubo. Kasi kung ma-o-observe niyo po, ang buto ng damo ano, meron siyang tinatawag na parang dormancy period ano, kahit po sa napakatagal na panahon ano. 'Pag nasa ilalim ng lupa yan parang nape-preserve lang siya, eh. 'Pag once na na-expose po yan, may moisture, may heat, ito yung sunlight niyan, magge-germinate po yan. Gano'n ho katindi ano, yung mga buto ng damo. Kaya kung saan-saan mo na lang nakikita na may mga tumutubong damo. Okay? And then the next one naman na peste ano, na umaatake do'n sa ating halaman is insekto, 'no, uod ano. Insects can be adverse and damaging impacts on agriculture production and market access, the natural environment, and yung lifestyle. Okay? So, pests, insects may cause problem by damaging crop and food production of being a nuisance and health hazard to human. Di ba? Kung mapapansin mo, napakaganda nung halaman mo, no? Kasi sometimes may mga insekto na tinatawag nating nocturnal eh. If we say nocturnal, ito yung umaatake sa gabi, 'di ba? Parang daytime, nakita mo napakaganda nung tanim mo, ano? Then kinabukasan makita mo marami na siyang damage and then wala ka namang makitang mga uod. Usually, ito pala umaatake sila sa gabi, ano? Meron kami isang pagkakataon ano dito sa part ng Ilagan sa mais ano, yung armyworm harabas, okay? So pagka namamasyal ka, pagka napupunta ka sa farm during daytime, wala kang makita, you. Pero pag kinabukasan makita mo ang dami ng natumbang mga maliliit na mais ano, kasi nga kinakain nila yung pinakapuno natutumba, okay? Kaya ang ginagawa ko namin dun kasi nga gabi ang ano niyan, ang atake niyan, usually nag-i-spray na kami nung padilim, 'yan kasi dun na po sila naglalabasan, okey? Kaya dapat in controlling yung mga iba't ibang insekto, we must also learn ano, ano ba yung ugali, ano ba yung characteristic nila. Not only yung alam mo yung yung if you have the insecticide ano, pero yung timing nung application din, okey? Now, ano ba yung mga example ng mga insekto? So we have chewing insects,
We have piercing and sucking insect. Ito yung mga bumubutas lang, ano, tsaka sumisipsip. Meron din yung sponging. Pag sinabing sponging, ito yung parang kinakayod lang yung pinaka thinner outer ng ating dahon. Kaya ang nangyayari, nawawala yung pinaka thinner outer niya, na-expose yung midrib, ano, yung parang pinaka-veins niya sa loob. Then later on, pag mainit na, yun suddenly mamamatay yung halaman natin. Okay? And then, siphoning. Yung siphoning naman, ito yung isang example nito yung ano, alam niyo po yung mabahong insekto, yung tayangaw. Ano? Usually, umaatake ito pag yung palay natin is nasa milking stage na siya. Yung malagatas ang tawag natin sa palay. So, tinutusok lang po yun, then sinisip-sip po yung malagatas dun sa loob mismo nung ano na yan. And then later on, pag nag-matured na yung palay mo, makita mo yung bunga, nagta-turn brown na lang siya, or either may parang black, may spot siya na kulay brown, then later on, mangingitim, ano? So tama po yun ng tayangaw, okay? Now, pagka sinabi ho nating mga chewing insects, ano, number one diyan yung armyworm, okay? Pag sinabi nating sponging, yan yung Japanese beetle, no? Yung piercing and sucking, ito naman yung mga aphids, okay? And then yung dusty cotton bugs, okay? Now, aside from that, meron din yung mga tinatawag nating snail and slugs. Kanina nabanggit ni Sir Titos regarding dun sa ah urban areas, ano. Kung makita ho natin, hindi lang ho sa mga ano, hindi lang ho sa mga garden, sa mga vegetable garden, including mga ornamentals. We have snail and slug sometimes, ano. And ito yung sumisira na kumakain doon sa mga dahon ng halaman ho natin. So, pest snails and slug damage plant seeds, ano, seedlings, underground chewers, leaves, and fruits. Damage to seedlings often result in the death of plant, which means major production losses. Ano ba yung example nung snail and slug na yan? So we have yung brown garden snail or aspersum. So yan, nakita ko natin yan sa mga ano ho natin, mga taniman ho natin ng mga ornamentals. Okay? And then we have white garden snail or Teba pisania. Ayan, yan po yung mga nakikita ko natin. And sometimes, ang ginagawa ano is parang kinokollect na lang natin din, parang ano na lang, ano ba ang tawag natin doon, yung pinupukpok para lang ano, kumbaga tinatapakan, parang gano'n para masira lang. Okay? Para mamatay. Ano, yun lang po yung pinaka simpleng ginagawa. Pero, in the case nung golden kuhol, ano, eto sa palayan na, ano, maalala ko yung golden kuhol na yan way back nung college student pa lang ako. Meron kasi teacher, ang ano niya, parang pinag-aaralan niya, etong golden kuhol na 'to, hindi ko nang ma-recall kung saan yung origin niyan, eh. They introduced it to the Philippines, ano, as yung parang palatable ano siya, parang kumbaga, it is an alternative source of protein, ano. Kasi maano din, eh, mainam din kasi yung flesh yung laman niyan, eh. Pero ang ang isang ano, I don't know kung gaano katotoo ito, yung ano nila, perception na yung pag-introduce is parang negosyo, business. Kasi ang nangyari niyan, ang bilis na mag-produce nung golden kuhol na yan, and ang nangyari 'di ba nung mga kabataan natin, Sir Titos, 'di ba? Makikita natin ang kuhol na nakita lang sa palayan, ito yung itim, 'di ba? Ito yung native. Ito yung gustong-gusto ng tatay ko noon, eh, na kino-collect namin, na parang masarap, nilalagyan nga namin ito ng ano, eh, ano na yung dahon na yun, Barani o taning yung tawag namin sa Ilocano yun, eh. So, yun yung ano. Ngayon, ang nangyari, kinanibalize ni Golden Kuhol yung mga ano, mga black na kuhol na yan, and nawala. Then sila yung naghari, no? And ang problema ngayon, it is very destructive right now. Maliit, malaki, na kuhol, talagang sinisira yung mga palay ho natin. And ang nangyayari diyan, so lumakas ang benta ng molluscicide, 'di ba?
So something like that na parang yun yung scenario na kumbaga parang nakita, which is parang totoo naman, 'di ba? And right now, ang ginagawa ho natin para matulungan yung mga farmers ho natin how to eliminate kasi minsan yung mga molluscicide ho natin 'pag in-spray ho natin at hindi tumama, hindi natamaan yung mga kuhol na yan, especially yung mga nakalubog sa lupa, ano? So, pagkatapos makapag-spray mawala yung bisa nung ano, usually naglalabasan na naman sila. And para makatulong tayo, we introduce yung APSA 80, ano? Kasi yung APSA 80 may penetrating effect naman siya, eh. So usually hinahalo ho natin yan sa molluscicide. So ang effect niyan hindi lang sa ibabaw kundi nagpe-penetrate din siya pa ilalim together with the molluscicide. So mas nami-minimize ano yung population ng kuhol. Okay? Now, doon naman ho tayo sa sakit, ano? Disease management. Now, ano ba yung tinatawag nating plant diseases? It is an environment of the normal state of a plant that interrupts or modifies its vital function. Okay? Parang tao lang din, di ba? And then recognized by visible changes on the entire plant or plant parts called symptoms. So, makikita ho natin sa halaman, ano, pagka matamlay, may mga spot, yung dahon niya, di ba? So, yun, makita mo, yun yung mga sintomas na tinatawag natin. But sometimes, ano, meron yung, kumbaga, mali yung interpretation natin na kumbaga parang ang kulang pala sa ang wala pala sa kanya is nutrient ba? Yung nutrient deficient ano. And sometimes sa pagkakamalan nating sakit. Okay? Ito meron akong kumbaga experience ano sa sibuyas ano ano to Nueva Ecija, Bungabon. Okay? Merong nag-invite sa akin ng ABO, then he invited me. Ang problema lang dun, yung mga tao konti lang, ano yung ano, and we do the demo parang dun sa ano lang, sa maliit na kubo lang. And parang informal lang siya. Ang ginamit ko is yung laptop na lang. And then, while I'm presenting yung ating Nutriplant AG, nakikinig lang yung tao na to. And nung nakita niya yung AG na pinisend ko, sabi ko, ito mahina, maganda, ganda. Nag-react sa sabi niya, kilala ko yan, sir. Fungicide yan, sabi niya, dun sa ating Nutriplant AG. Sabi ko, sir, bakit mo sinabing fungicide? Foliar ho ito. Mas kilala ko ho yung product ko kasi yung ano. Sabi niya, hindi. Ano yan? Nakakagamot yan eh. Nagamot niya yung aking sibuyas that time. Kasi nga, yung sibuyas daw niya is matamlay that time and parang yung iba parang nalulusaw na. So, he spray it with Nutriplant AG. Ang nangyari, ano, is na nag-rejuvenate, kumbaga parang gumanda yung kanyang sibuyas and natanim dun sa isip niya na yung nangyayari kanya sa sibuyas niya that time is sakit. And then, alam niya yung ating AG is siya yung gumamot. Yan yung nangyari. Kaya sabi niya, it is a, what do you call this? Parang fungicide. Parang yung pa yung sinasabi niya sa akin. Sabi ko, no, it's not. In-explain ko sa kanya, during that time, siguro ang nangyayari doon sa halaman mo is nutrient deficient. And kung titignan mo yung ating AG, it has 11 different kind nutrient. Meaning, na-trigger po niya yung deficiency ng kanyang halaman, ng kanyang sibuyas. Okay? So, yun po yung isang kumbaga personal experience ko regarding with our product na minsan may mga farmers na alam nila is sakit dyan pala is nutrient deficient lang. No? Kaya dapat maging mapanuri din tayo. Now, ano ba yung mga classification of plant diseases? So, where we have yung tinatawag nating infectious ano, or biotic ano, na disease. And then we have yung non-infectious, ito naman yung abiotic. Okay? So, if we say infectious disease, ano, ito yung, kumbaga, nagko-cause ng mga living organism. Ano, kagaya ng fungus, bacteria, at saka mga virus. Okay? And then pathogens ano, can spread from plant to plant and may infect all types of plant tissue, including leaves, shoot, stem, crowns, roots, tubers, fruit, seeds, and vascular tissues. Okay? So meaning,
pagka fungus, bacteria, virus, so nai-infect yung katabing halaman. Kaya ang pinaka best way nito kung hangga't maaari at early stage pwedeng siguro i-eliminate mo na tanggalin mo na yung infected na halaman mo, and then mag-preempt ka na, mag-spray ka na nung fungicide or their bactericide or virolocide para makontrol mo. Pero pag pinabayaan mo kasi, nandyan lang yung infected plants, spray ka ng spray, hindi mo alam na spread out na pala yung sakit doon sa buong halaman mo. Okay? Then, yung non-infectious disease naman, this is caused by condition external to the plant, not living agents. No? Etong sakit na to cannot spread from plant to plant but due to very common and should be considered when assessing the health of any plant. Ito na yung kinikwento ko sa inyo kanina. Ang example kasi niyan, nutritional deficiency. Okay? Other soil compaction, salt injury, or di kaya scorch. Okay? So yan yung mga minsan na iba pala yung nagdala nung na yan, nung parang nangyari sa halaman mo, and parang ang nasa isip mo is sakit na kagad. Which is ang ginagawa mo, spray ka ng spray, fungicide, virolocide, bactericide, which is mali kasi you are curing doon sa maling pamamaraan, maling way. Ang mahirap niyan doon sa mga farmers, kumbaga parang gumagastos sila. Okay? Na parang ang hinahabol lang naman nila is magamot yung kanilang mga halaman. Okay? Kaya sa atin so pwede ho natin itong i-share dun sa mga farmers na kumbaga para tignang maigi, no? Para hindi naman po mali yung kumbaga parang kung doktor sana parang mali yung prescription, parang gano'n. Or either parang hindi magkamali yung doktor sa pagbigay ng tamang gamot, parang gano'n. Okay? Now, ano ba yung mga common na plant diseases ho natin? So, ang mga diseases ho natin that is caused ng fungal disease, bacterial disease at saka viral disease. Okay? If we say fungal, ito yung rice blast. Ang rice blast kasi it is lesion wide in the center and pointed toward either end, may enlarge and coalesce to kill the entire leaves, So ibig sabihin, parang maganda sa picture, parang it is started dun sa pinakagitna niya na parang kulay brown then later on mag-spread out yan. Okay? Then later on suddenly mamamatay yung halaman mo pag hindi mo po siya na control. Yung bacterial disease naman that is brown spot So leaf spot caused by the fungus Spirulina oryzina or Cercospora hanseníi or Cercospora oryzae. Yan, okay? Yung mga scientific name niyan, so brown spot. Okay? So makita mo naman mismo na dun sa pag meron ng kumbaga parang irregularities dun sa halaman mo, suriin mo na kung ito ba ay sakit, ito ba ay nutrient deficient lang, para at least you can correct yung tama na kumbaga prescription o yung tamang ilalagay mo, i-apply mo. Okay? Pag sinabi naman ho nating viral disease, ito po yung isang example niyan sa palay, rice tungro, I know a lot of you heard about tungro kasi sabi pag tungro na ang tumama sa palay, ang hirap na i-control, So ang tanong, ano ba yung nagbibigay or ano ba yung vector nung tinatawag nating rice tungro? Ang tungro kasi parang ano lang yan kung sa tao sana for example yung 'di ba yung malaria sa malaria 'di ba ang nagbibigay niya, naghahatid niyan is yung tawag nito yung lamok, 'di ba? So ang tungro naman, it is also transferred by a certain insects. Ang pangalan ho niya is excuse me, GLH ang tawag natin doon, green leaf hopper,
Ito yung kulay green na triangular, yung shape niya. Tapos pag naglakad siya, parang hindi pa ano, hindi pa forward eh. Pa side ang ano niya, ang lakad niya. So dapat pag meron kang nakitang ganun dun sa palayan mo, you need to eliminate those insects. Kasi it might na yung mga green leaf hopper na yan is galing na sa mga palayan na meron ng tungro virus. And they will be yung vector na kumbaga parang pag nag-feed na rin sila dun sa palay mo, matatransfer yung virus na yun. And alam naman natin mahirap kontrolin, ano? Pag severe ang epekto na ng tungro dun sa palay mo, talagang ano yan, halos maninilaw na lahat niyan. Ang pinakasintomas naman yan na unang titignan mo, kasi sometimes meron din yung ano eh, na sinasabi nilang tungro pero hindi naman. Ang ano niyan, yung unang-unang makita mo sintomas niyan, from the tip ng dahon na yan, kulay yellow, na kumbaga parang reddish siya, yellow na parang reddish na ang nangyayari niyan, dire-diretso lang yang pababa na naninilaw. Okay? So yan, medyo maalarma ka na, that's tungro virus. But sometimes meron yung ano, yung dulo niya kulay, dilaw siya, pero hanggang dun lang naman. Kumbaga hindi siya nagbabago, parang yun lang yung ano nun. And sometimes yung ganong, sintomas, meron akong ma-experience, na, ina-applyan namin siya nung zinc ano, kasi it might that is zinc deficient lang yun, eh. And nako-correct naman yung mga ganong ano. There are a lot of mga farmers or ABO user 'no, natin nung product na yun yung nire-recommend ko and most of them is nag-o-okey naman, okey? Yun yung ano, pero 'pag ang palay mo nag-yellow na siya sa dulo na medyo namumula-mula ta's dire-diretso ang pagdilaw niyan, 'yan medyo maalarma ka na kasi it might tungro virus na po 'yun, okey? Then another example nung mga viral, ano ho natin ano, disease ho natin, yung TYLCB ano, ito yung Tomato Yellow Leaf Curl Virus, okey? 'Di ba makita mo yung sa kamatis 'di ba, ang lusog-lusog, ang ganda-ganda, ta's bigla na lang kukulot, dumadahon, ta's yung mga bunga niya maliliit, ano? So ibig sabihin tinamaan na siya nung leaf curl virus. Kung yung, palay ang vector niya is yung green leaf hopper, eto namang, TYLCB is yung mga whiteflies, okey? Kaya dapat i-eliminate din ho natin any insect na puwedeng maging vector, yun yung una-una nating i-ano, i-eliminate, i-control, okey? And then kung kaya natin na kumbaga maagapan pa yung virus 'pag nandun na sa katawan ng halaman yung virus, then yun, gawin ho natin. Minsan ang ginagawa ko kasi diyan ano, if naandiyan na yung, pinaka-symptoms ano, sakit na nung ano 'to, usually ang ina-advice ko, look for a, Virolocide ano, and then pinapahalo ko po yung ating AG. Kasi ang ano niyan, ang sistema nun is yung Virolocide will be the one para kung kaya niya eliminate pa yung virus. And then yung AG naman natin para dun sa fast recovery, para maging ano, yun po yung parang pinakaano nun. So, Virolocide, AG plus yung ating APSA 80. Okay? Yun po yung, nire-recommend ko. Especially dun po sa mga nagtatanong sa akin, 'no, yun po yung kasing pinakaano nun. Pagka naman na punggos ang nagdadala nun, ang ginagawa ko, see to it na kung makakuha siya ng magandang fungicide, then mix our Nutriplant AG plus Absa 80, then yun po yung ano, yung, pinaka-best 'no, na makontrol. Then, ang isang ano rin, tawag nito, tip ano, para to avoid na ma-blame ka ano. Kasi meron lang ako lately ano na ABO na kumbaga nagtatanong sa akin and I know na bini-blame yung product natin ano. So, 'pag nag-recommend ka, see to it na yung kumbaga yung damage ano nung sakit
nung halaman, kung makita mong severe na siya, ano, as much as possible, 'wag ka ng bara-barang mag-ano, mag-recommend, especially nung product natin. Kasi it might ano, balikan ka nung client mo. And especially kung bagong user 'yan, 'yan talagang ibe-blame ka niyan, 'di ba? So, maging ano tayo, maging cautious ho tayo. Kasi, minsan yung first impression, tama naman yung first impression it lasts, parang gano'n. So, dapat tignan ho natin kung, kumbaga, ano ba yung ano niya, yung stand ng kanyang halaman. Minsan kasi meron yung mga user, mga farmers sometimes na parang parang they seek help ano para maano yung mga halaman nila, pero sometimes naman kasi meron yung grabe na saka lang sila mag-a-action, yun yung mahirap dun. And ang problema nun, pag sinabak mo yung product mo dun, baka ikaw yung i-blame. 'Di ba? Kaya tingnan mo rin na ano, kasi yung product natin hindi naman siya gano'n ka-ano, hindi naman siya gano'n ka-superpower ba na kayang gamutin na yung severe na sakit. Yet it can prevent ano, dun po sa mga ano, at early stage, 'pag ginagamit na natin yung product natin, it help para ma-prevent ano, kasi masigla nga yung mga halaman ho natin. Pero dun sa curing na siya ano, kumbaga parang, medyo mahirapan tayo dun, kaya maging cautious po tayo dun, okey? Eto lang naman tip lang para hindi tayo balikan nung mga ano 'to, especially kung, medyo nanlumo siya sa kanyang yield, yan. Talagang naghahanap siya nung ano, nung na ibe-blame, okey? Pero kung, merong mga gano'ng pagkakataon na talagang ini-insist niya, pinipilit niya, so bigyan mo rin siya nung idea na, i-try natin 'to, pero hindi siya yung ano, hindi siya yung gano'n ka-ano, kasi nga parang, mag-ano lang kayo, magte-take lang nung risk, parang gano'n, okey? Then another na plant disease ano, ito yung, root at saka stem rot 'no? Usually this is a soil-borne fungal disease ano, caused by Phytophthora shoji ano. So this pathogen causes seed rot, pre and post-emergent ano, yung dumping off na tinatawag nila, yung namamatay na lang yung seedlings natin, 'di ba? So disease development is favored by soil temperatures above 60 degree Fahrenheit and high soil moisture. Kaya usually, pagka ganitong, nakita mo na marami yung nabubulok na mga ugat ng mga puno, baka naman sobrang moist ano, palaging basa yung lupa mo. So isa rin na nagti-trigger po dun, okey? Kaya puwede rin ho nating i-prevent, maiwasan po 'yan, okey? And then, ano ba yung mga methods to control yung pests and diseases? So number one, meron tayong tinatawag na biological control. So yung biological control, this is yung, paggamit ho natin ng mga living organisms such as predators or parasites para po makontrol yung mga insect, ano? So predators insect feed on the pests and can control their numbers. Biological control can occur naturally or growers can release predators and parasite deliberately. Ano ba yung mga example ng mga predators na to? Ano, mga parasite? Number one, yung tinatawag na ladybug. Okay? Yan. Gagamba, no, spider. Kasi ano yan eh, pagka gumagawa na siya ng web niya, minsan sumasabit nga dun yung mga insekto dun, kinakain niya. And then, birds. Okay? Di ba maalala niyo yung ano, yung sa um, Amoy Farm, 'di ba? Natural yung ginagamit po natin do'n. So anong anong ginagamit nila to control yung insect para hindi sila gumamit nung pesticides, ayan nagpapakawala sila nung ladybug, okay? And then, ano ba yung tawag na sa bird, falcon, 'di ba? Yun naman yung, kumakain dun sa mga insekto, 'di ba? Something like that ano, ito sa biological control. Now dun naman po sa cultural control ano, it involves changing the environment to make it undesirable for pests and diseases. Ibig sabihin ano, kung meron ng nade-develop ano na kumbaga parang, let's say, parang yung population nung insekto lumalaki na yan, parang kailangang i-break mo yung cycle na yan ano. And one way of that yung tinatawag nating crop rotation. Kasi there are crops na kumbaga,
ito yung umatake insekto, 'di ba? Tapos nagpalit ka nung ibang crops, it might baka hindi siya umaatake dito sa ganitong mga ano, mga halaman. So parang gano'n, parang bini-break mo lang yung development nila. Okay? The main forms of culture control are yung quarantine to prevent pests and diseases. Number one, i-consider nyo rin po yun, ano? Na dapat, pagka kumuha tayo ng mga halaman ho natin, dapat free from pests and diseases. Okay? Then, crop rotation, i-practice din ho natin yan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo para ma-break ko yung cycle nung mga pag-develop ng mga insekto na yan. And then, use of resistant varieties. Kasi marami naman na ngayong mga resistant varieties. And of course, ito po, huwag natin kalimutan, good management and work practice. So, yan po yung mga cultural way, ano, na paano natin maiwasan yung insect and pest diseases. Pest and diseases attack. Okay? Now, sunod yung tinatawag nating chemical control. So, di ba, una, biological, second, cultural, and then chemical control. Kumbaga yung chemical control, ito tinatawag nating last resort. Yeah. But sometimes, yung mga farmers natin, shortcut eh. Pag may nakita na insekto, chemical control na kaagad, no? So, hindi na nila naisip yung biological, yung cultural. Sa cultural naman, ano lang yan eh. Sa sanitation lang naman yun eh. Doon sa biological lang naman, ano, hindi naman ho lahat nung mga insekto na naandun sa halaman mo, eh lahat destructive yan. Kasi meron din tinatawag na mga kaibigang kulisap. Okay? So, maging ano rin ho tayo doon. Maging mapanuri din ho tayo doon. Okay? Pagka kasi gumamit tayo chemical control, lahat patay yan. Mga insekto na yan. Okay? So, chemical control, use of pesticides to control pests. These chemicals are also called insecticide. Okay? Using which pesticides to use is determined by, eto na naman, ano, pag tayo po ay gumamit ng lason, ano, kailangan din ho nating alamin, ano ba yung mga insekto na umaatake doon sa ating mga halaman. Okay? So, yung type of pest that needs controlling, type and value of the crop, presence of any beneficial insect, ito pa yung sinasabi ko, ano, and then, there are three main types of pesticide, no? Ito yung mga action ng mga pesticides na to. Number one, we have contact. If we say contact, ito yung spray mo, dapat matamaan yung mga uod, mga insekto para mamatay. Pag sinabi naman natin stomach, ito yung kumbaga parang ah, nalagay dun sa halaman, nakain tawag nito, ni insekto, parang unti-unting napaparalyze yung katawan hanggang mamatay, ano. Then yung systemic, ganun din, na andon sa loob, kaya lang mas matagal lang kasi yung systemic eh. I think most of the systemic insecticide, it lasts for 30 days, Pag once in-spray natin, na-absorb ni halaman, and 30 days nandun lang siya, and then pagka kumain or sumipsip, nag-siphon, si insekto, ayan, unti-unting mamamatay din po siya. Okay? So, yun po yung tatlong klase ng mga pesticides o insecticide ho natin. Okay? And then, moving on, dun sa methods nung how to control yung mga insect pests and diseases, yung tinatawag nating IPM, Integrated Pest Management. So it is a combination of cultural, biological, and chemical methods para po ma-prevent and ma-control yung pests and diseases. This is used because pests and diseases have developed resistance to chemicals, and consumers have become concerned about chemical use and residues on fruits and vegetables. So, ibig sabihin yan, mostly, lahat considered, una, biological, cultural, pag meron pang hindi na-eliminate doon po sa biological at saka cultural, so yun na po yung pinaka-last na na-remedyo ho natin is by way of chemical. Pero as much as possible, kung kaya nating iwasan yung paggamit ho nung chemical, mas okay, Parang
Parang ako, I visited my rice field, ano, and right now, maganda. Okay naman po yung bunga niya. And tinitignan ko kung may mga umataking mga insekto. And right now, healthy naman siya. So, I did not spray any insecticide na. Okay? Yun po yung isang advantage na. Okay? Then, care of plants. Paano ho ba natin i-take care yung mga halaman ho natin para ma-prevent yung pests and diseases? So, number one, grow plants in healthy soil. Di ba? Di ba pinag-usapan natin mga soil-borne disease, di ba? So, see to it na nadi-disinfect natin yung lupa ho natin or either healthy yung mga lupa ho natin. Okay? So add organic matter to your garden to improve nutrient level, soil structure, and water holding capacity. You know? Ito po yung gustong-gusto nung halaman ho natin. Make sure plants are getting water and nutrient they need. Supplement with organic fertilizer. Or gamitin ho natin yung ating mga NutriPlant products, especially yung ating NutriPlant AG that can contribute 11 different kind of nutrient. Okay? Then second, para ma-prevent ho natin, make a garden cleanup as part of routine. Ito sanitation na tinatawag ko natin. Harvested plant parts remain in the garden can be prone to pests and disease. Be sure to get rid of and clean thoroughly, no? So, linisin ho natin yung ating area. If there are infected plants, ano, dun sa mga area mo, make sure na matanggal mo talaga siya, ano, i-isolate mo, ano, para hindi na kumalat or mag-spread out yung sakit na yan. Okay? Then remove or dispose of any disease or infested plant. Ito yung sinasabi ko kanina. Turn other debris into the soil or put it in your compost pile. Ayan, ano mo, i-isolate mo, ano mo. Loosen and cultivate the soil so that any remaining eggs, larvae, or pupia will be exposed to birds and cold temperatures. Ito naman yung ano, sa insekto na, ano, para ano. So, ano natin, i-cultivate natin maigi yung lupa ho natin. And then, pang-apat, rotate your crops. Ito yung tinatawag yung crop rotation, ano? So, crop rotation reduce insect damage, ano, minimize soil-borne disease exposure, and help maintain soil nutrient balance. Okay? Ayan. And then, i-encourage din natin yung diversity, ano, interplanting herbs and flowers an effective garden protection method. Ito po ha, kung meron po kayong napuntahang mga garden, and mostly dun po sa mga gilid ng mga garden or parang ginagawa parang bakod nila, ano, ito yung mga tinatawag nating mga ano, mga repellent ba nung ano, for example niyan yung marigold, ano, yung ano naman 'to, namumulaklak 'to, eh. Pero kung amuyin mo parang parang iba yung amoy, eh. Parang may hilo ka pa nga, eh, yun yung ano, okay. And we have yung mga dill, mint, fennel, ano, yung fennel naman ito-track beneficial insect. Parang gano'n, ano, yung mga ano ho natin. Yung iba nga ang ginagawa nila nagtatanim sila ng lemongrass, eh, yun yung gano'n, okay. And then time planting, ano, insect have predictable yearly appearances allowing you to planting to avoid their peak feeding times, ano. So yan, kailangan mag-record ho tayo ano nung parang activities natin dun sa farm natin and parang kumbaga i-observe natin saan ba yung ano, yung parang mga months or ano na kumbaga nandito yung pinakamalaking parang population ng mga insekto para maiwasan, 'di ba? Parang gano'n. And then, of course, plant resistant varieties. Okay? So, some varieties naturally resist pests and diseases. Okay? Plant breeders also select for these traits which are often indicated on seed package and plant labels. Okay? And ngayon naman, ang nangyayari na is ano yun, parang yung sa mais, di ba? Yung mga genetically modified, mga GMO, ano? So, di ba nga, ini-introduce nga yung, I don't know kung meron na nga dito sa Pilipinas, yung GMO na talong, ano, yung eggplant. 'Di ba sa eggplant masyadong ano yan sa, fruit borer, 'di ba? 'Pag tinamaan na siya nung ano, makita mo nga yung ano, yung talong, 'di ba? Makita mo ang ganda nung talbos niya. Then bigla-bigla na lang mag-ano, magwiwirt, ano. Then 'pag pinutol mo 'yun, tingnan mo may uod pa ng maliit dun sa loob, okey?
Parang gano'n. Pero I don't know kung kailan maging available yung GMO eggplant, parang gano'n. Okay, 'di ba ngayon ang GMO natin ngayon yung ano, yung sa corn, 'di ba, yung mga BT corn, ganyan. Okay. So, to help us ano, para maging healthy yung ating mga halaman ano, so we have product ano, ito yung tinatawag nating Seven Wonders of Agriculture. So, one of them yung ating APSA 80. So, APSA 80 is a performance maximizer. Ang trabaho nito is puwede ho nating i-mix sa herbicide, insecticide, fungicide, and foliar fertilizer as sticker ano. And meron din tayong tinatawag yung wetting agent ano. For example, mag-spray ka ng foliar fertilizer. 'Di ba ang mga foliar fertilizer sa market, ano, halat ng mga foliar fertilizer, 'di ba ini-spray 'yan sa dahon ng halaman. And ang kanilang ginagawa usually, they recommend it to spray at early morning o di kaya late in the afternoon. So, ano ba yung reason nun? Bakit gano'n ang, ano nila ini-spray yung ating mga foliar? Kasi nga, 'pag malamig ang panahon ano, is nakabuka yung mga leaf, epidermis, stomata nung halaman ho natin, okay. Pero meron pa po palang isang, dapat na i-consider si farmer ano. According ano sa scientist nung, I think ito yung nakabanggit na sa'kin isa sa Verdition na yun. The longer na wet yung dahon nung halaman, the more na naabsorb yung, liquid fertilizer. Kaya pala ang reason behind na si foliar ini-spray siya sa medyo malamig na na panahon para mas marami siyang ma-absorb. Pero ano, 'pag mabilis namang mag-dry up ano, ibig sabihin niyan less or konti rin yung ma-absorb niya. Ang advantage nung ating APSA 80 mas tumatagal na wet yung leaf 'no, nung ating halaman. Kaya best suited talaga yung ating APSA 80 na i-mix mo rin ng liquid fertilizer aside dun sa mga herbicide, mga fungicide or ano 'to, okay? Then ang isang nagagawa pa niyan, help improve soil texture and structure, no? So, marami na ang mga farmers na gumagamit ng ating APSA 80 as soil conditioner, okay? Then, moving on sa mga NutriPlant ho natin, we have NutriPlant SD. Ito naman yung ating seed treatment, ano. It composed of 9 ano, different nutrient, ano. So, ano ba nagagawa ng ating SD? For better crop stand, promote faster seed germination, improve uptake of nutrient through the root system. Okay? Then we have also SL. Yung SL naman ho natin, seed treatment din po siya, kaya lang liquid form. 'Di ba yung SD natin, that is powder form, ano, imi-mix mo lang sa buto, no, diretso. Yung SL naman natin, liquid form, intended po siya sa mga ibinababad na buto, no, kagaya ng buto ng palay. And also, yung ating SL can be used kung ikaw ay nagpa-practice ng tinatawag nating asexual propagation. If we say asexual propagation, ito baga yung parang nagko-clone ka lang, ang ginagamit mong planting materials mo is yung sariling katawan din nung halaman na yan. Ano ba yung mga example niyan? Cassava, sugarcane, sweet potato, 'di ba yung mga stem, yung mga vines yun yung ginagamit natin as planting materials. Mainam i-treat mo ng Nutri-Plant SN. Then we have AG. Yung AG naman natin, ito yung I think walang katulad dito, sa market ng mga kabantay. Kasi ito lang yung foliar fertilizer na it has 11 ano, na nutrient. And aside from that ano, yung ating mga Nutri-Plant ano, especially AG ano, meron siyang modes of action na ginagawa. 'Di ba before ano, ang sinasabi ano yung ating Nutri-Plant, product is it was made or it was done through BCP-12, ano yung biologically complex process. Ngayon naman, ang technology na pinag-usapan natin ngayon is MAC technology, you know, metabolically active compound technology. Okay? So aside from that, ano ba yung, what I mean is doon sa Mac technology na yan, ano ba yung nagagawa niyan, naitutulong yan? Merong dalawang modes of action na ginagawa niyan.
So, if we say mode of action, ito yung ginagawa ni Nutriplant sa halaman. So, isang mode of action yan, yung ating AG mataas, yung kanyang antioxidant activity or antioxidant level, ano. So, pag sinabi nating mataas yung kanyang antioxidant activity, ibig sabihin nagkakaroon ng protection yung ating halaman. Okay? So, kumbaga, kung merong irregularities yung ating panahon, ano, parang yung abiotic stress, yung kagaya ng heat, freezing, and drought. So, nakakatulong, ano, yung ating NutriPlant. Then, yung second na mode of action niyan, ito yung gene upregulation driving to higher metabolic activity. Ibig sabihin yan, mas mabilis lumaki, ano, yung ating mga halaman. So, yan po yung nagagawa ng ating NutriPlant product. Okay? Then we have also NutriPlant NPK. Yung NPK naman natin, kung titignan mo yung fertilizer grade niya, 4-18-18. Ibig sabihin, 4% yung nitrogen, 18% yung phosphorus, 18% yung potassium. So bakit po ganun ang pagkakagawa ng product natin? Kasi nga, there are specific stages na ginagamit ho natin yung ating product. Ang NPK ho natin is mostly applied during booting stage. Pag sinabi natin booting stage, ito yung meron ng paisa-isang lumalabas na bunga si palay, no? Kung sa mais naman, papalabas na si tassel. Si vegetable naman meron ng malilit na bunga, okay? Kasi nga, yung N niya is 4% lang because during that stage, ano, hindi na niya kailangan yung maraming nitrogen, ano, especially palay, baka kasi ma-develop lang yung dahon, yung stem, so mamaya ang anihin mo dayami instead of grains, ano. So, binigyan natin ng attention yung phosphorus, ano, 18% para tumibay yung puno ng palay. 18% yung potassium para maging maganda yung development ng butil ng palay. Kaya ganun po yung pagkakagawa ng ating NPK. Okay? And it is mostly used during budding stage. Okay. We have also Nutri-Plant potassium. Yung potassium naman natin, ano, mostly ginagamit ito sa mga orchard, farm, ano, sa mga fruit trees, ano, ginagamit din ito sa sugarcane plantation, ano. Kasi it really help, ano, na pinapataas yung sugar content ng sugarcane, ano. Sa mga orchard, ano naman natin, farm, mga fruit trees, ano, it really improve yung parang sa development ng mga bunga, ano. Meron pa nga tayo tinatawag natin yung sa mangga, parang yung sa cosmetics, ano. If we say cosmetics, pag sinabi natin cosmetic, ang naisip natin makeup kaagad, eh. Pero if we say cosmetics sa fruits, ano, parang ang kinis-kinis ng balat nung mga prutas. Okay, so yan, nagagawa yan ng ating potassium. It really help, ano, dun po sa quality ng mga bunga. Parang inside and out, yung tinatawag natin. Matamis na siya, kumikinis pa yung balat, ano? And then, last na product ko natin, Nutri-Plant Zinc, ano? Yung zinc naman ho natin, ano, based dun sa research, ano, na ginawa globally, ano, hindi lang din sa Pilipinas, ano, lahat po nung mga almost 50% ng mga lubog na area, ano, is considered zinc deficient. So ano ba yung mga lubog na area ho natin? Ito po yung mga rice field, ano, kasi mostly may mga tubig po yan, ano. Kasi pag hindi po nade-drain yan, ang lupa kasi, ano, kailangan din niya ng aeration, oxygen, ano. So once in a while dapat ma-drain din po yan para magkaroon din siya ng oxygen. Kasi pagka purong tubig lang yan, usually nawawala yung oxygen sa loob nung lupa ho natin, and it turns later on na parang matitrigger na magiging zinc deficient yung area ho natin. Okay? Kaya dapat i-ano rin ho natin, parang i-drain din ho natin yung ating mga area. Ano ba yung mga ano nangyayari pagka zinc deficient? Yung area ho natin, number one, stunted growth. Di ba? Hindi po uniform yung maturity ng mga halaman ho natin. Okay? Yun po yung ano nun. And
Ano ba pa, ano pa ba yung naitutulong ng ating zinc? Ano? It increase grain formation and leaf size, and then improve uptake of nutrients through the root system, and then improve crop yield and quality. So yan po yung nagagawa ng ating Deutsche Plant zinc. Okay? So yan po yung tinatawag ko nating seven wonders of agriculture. And I think that's the end of my presentation. So, Sir Titos, may mga question ho ba tayo? Meron tayong unang natanggap na question, Bong, galing kila Chad and Joby. Sabi niya, what can we do and product to use to eliminate brown garden snail to our garden? Let's sir, pakiulit, come again. Ulit na. Okay. Sabi niya, what can we do and product to use to eliminate brown garden snail to our garden? Yeah. Number one, Ma'am Juby, palayasin mo. Ha? Anytime mo, match kayo. The joke lang, okay? So, number one, eto Ma'am Juby, pagka kokonti lang naman, ano, pagka konti lang ha, eto, para makatipid din, ano, kukonti lang. So, kung hindi ka nandidiri ha, pwede mo nung i-collect, i-pick, ano, tapos, i-ano mo na lang, parang tirisin or ano. Pero pagka masyadong marami na it really needs na kumbaga parang gumamit na tayo ng insecticide gano'n. So, haluan lang natin nung Apsa 80 I think kung sa garden naman ano naman 'yan, it can manage yung nun na parang, pulutin na lang parang natural way ba yung ang problema kasi hindi naman nauulam 'yan, eh, 'di ba? I think yung golden kohol sa palayan medyo 'yan, talagang inuulam namin 'yan, eh. Kaya adobong kuhol. Nakatikim ako nung dati. Yan. Sarap Tapos na yung sarap. O na-try yung mo mga na ba Sir nagiinuman, Titos? paborito nila yun eh. Yan, spicy Oo, adobong spicy, kuhol. yes, yes. Definitely. Ah, and then Ma'am Joby isang rin, ang tawag nito, isang idea rin try also to plant yung mga natin, yung mga repellent na halaman, Para kasi may mga rin yan, eh, may mga ayaw din yang na yan, mga halaman na yun, parang parang repellent, Bong, meron Okay? daw bang pagkakataon na yung climate change has an effect na dating umuubre yung ating prevention measures, ngayon hindi na. Parang nagbago yung strain o yung kaaway ng halaman. Sir, ulit. Para I read this someplace that yung climate change can actually affect parang nagbago yung type nung strain at even yung mga viruses na tumatama sa halaman. Parang tao din na dati yung parang na-immune sila all of a sudden. So yung mga ginagamit before, hindi na umuobra ngayon and you add some more. Dadagdagan mo paano para yung dati nakukuha ng pakonti-konti ngayon hindi na. Mhm. Kailangan ka magpalit. Minsan kailangan tanggalin mo na lahat ng halaman mo, papalitan mo na lang lahat. Kasi unrecoverable na eh. Meron ba kayong experience na ganun, Bo, sa atin, narinig sa ibang mga grupo? Okay. So you're talking dun sir, sa insekto ba 'yan or sa halaman na mismo? Sa halaman na mismo. Okay. So, yes, may factor talaga yung climate change, Kasi kung, minsan 'di ba, i-consider mo na lang nung, mga virgin pa tayo, Sir Titos, 'di ba? When we were young, 'di ba? Yes, yes, Makita mo yes. naman ang panahon no'n, 'di ba? Ako nga naglalakad ako from bahay to school kahit tanghaling tapat. So hindi siya gano'n kainit, eh. So it might na yung mga halaman before na nakaka-strive sila, kahit na anumang panahon 'yan, kahit ba sabihin nating summer season kasi hindi naman siya gano'n kainit. Pero ngayon kasi hindi mo ba na-observe, isang example 'to sir, Indian mango. Indian mango makita mo sa taas 'pag expose siya sa sun, 'di ba naninilaw na siya, Okay. pero hilaw pa siya, Oo nga, no. Isang example po 'yan na talagang siya, kumbaga expose siya sa sunlight. Nag-iiba yung kulay from Yeah. green nagiging yellow, pero 'pag binuksan mo hilaw pa rin naman,
Kasi that might affect ano, parang kumbaga yung dating ano nung parang routine or yung baga environment nung halaman na yan, nung nagkaroon tayo nung climate change, it might maapektuhan talaga siya. Hindi lang Me- naman halaman sir eh, including pati animals, yeah, that's for pati mga sure. tao, yan, include po yan. Lahat ninatamaan. Meron tayong katanungan galing kay Alex tsaka kay Mon Dandasan. Sabi niya, what to use for tomato plants na nalalaglag yung flowers instead of fruiting? Okay. Sige. Number one sir, ano, ang kamatis kasi, maselan yan both sa maulan at saka sa mainit. Okay? Yan yung ano nun. So, there are instances na pwedeng pagka drought or yung kumbaga kulang siya sa tubig, kumbaga nang na-abort, parang abort na naglalaglagan na lang yung bulaklak, ano. Ang isang pinakagrabe nga niyan pagka yung nabuo na yung kanyang bunga, then nalalagdag din, yun yung mas grabe dun eh. And pangalawa, na consideration natin yan, ang kamatis ayaw din niya nung sobrang matubig. Talagang mag-a-abort talaga yung ano niyan, yung Ah, bulaklak niyan, yung sinabi nating too wet yung lupa ba. Parang kumbaga parang moist lang supposed to be yung ano nun. Yun yung ano nun. And ang isang ano rin natin, i-consider din natin is yung deficient ng nutrient. Ano? Pag kulang ka ng calcium, ng boron, usually yan yung nag-abort flower at saka bunga. Yun yung okay. mga ano dun. Yun po yung mga factors I'm just telling yung mga factors ano. Kasi hindi ko naman po nakita yung actual na nangyari dun sa kamatis. Okay, so hopefully nasagot yung mga yung katanungan ni Alex, no? Galing ata sa Mall of Asia yung question na yun eh. So dahil doon nagtatrabaho si anyway, isa joke na hindi ko nakuha. So Sabi ni siguro Sir Alex sir oh, no, may sabi comment si Sir Alex eh. ito pahabol daw. Oo. That is good to know po. Thank you. Probably too much loving sa plants na sobrahan sa tubig. Sabi niya. Yeah, it Thank you, might. Sir Bong. Oo, pwede. Lalo na kung masyado nababad sa ulan, ano? Yes. Oo. Pagka ano, tapos medyo kung nasa paso man 'yan or nasa garden man 'yan, pagka kasi mahina ang drainage, yung drainage both nung nasa paso at saka nung ano 'to, so mag-stagnant yung tubig niyan, 'yan. Pwedeng mag-trigger po 'yun. Okay, salamat po. Ryan, mukhang we are actually, we'd like to be able to entertain more questions pa, pero paligay ko, kailangan nung matulog si Bong Camarillo kasi baka magalit ang magulang niya, ginagabi na It's yan. okay, sir. Kahit nga abutin tayo 1 AM, okay na.